Migration, ang pag-alis o paglipat ng mga hayop. O tao mula sa isang lugar patungo sa iba pa. Ngunit bilang tao, bilang Pilipino, bakit tayo nagmamigrate? Ito ay ang dahilan at karanasan ng mga pandadayuhan natin o ng mga OFW. Ngunit ano nga ba ang OFW? Ito ay ang Overseas Filipino Workers at sila ay opisyal na nag-umpisa noong early 1970s sa pamahalaan ni President Ferdinand E. Marcos Sr. Malapit sa petsa ring ito nagkaroon na tinatawag na OFW phenomenon na maraming Filipino ang nag-migrate upang magtrabaho sa ibang bansa sa dahilang nararanasan pa rin natin ngayon. At ito ay para sa mga anak ko, para mabigyan ko sila ng magandang buhay, mapag-aral ko sila ng maayos, para sa future ng mga anak ko. upang maging mas malalim ang aming pananaliksik, aming in-interview si Lourdes Cruz. Nakasalukuyang isang OFW sa Saudi Arabia. Meron siyang higit na 3 taon at patuloy na karanasan sa pagtatrabaho. Ano po yung mga sakripisyo nyo po sa pagiging OFW? Mga sakripisyo po. Siyempre sa pagiging OFW, kailangan mo isakripisyo yung sarili mong kasiyahan, yung makasama mo yung anak mo every celebration ng birthday nila, or every Christmas, New Year, yung mga happy moments ba na hindi mo sila kasama. Yun yung isasakripisyo mo, yung hindi mo sila maaasikaso araw-araw, na dapat obligasyon mong ginagawa kasi magulang ka, ganon. Pero sa lahat ng yun, masaya rin naman po kayo ngayon. Masaya rin po kayo ngayon. Masaya ako ngayon kasi naibibigay ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Yung maibigay mo yung kasiyahan nila, yung mapag-aral mo sila ng maayos, yung mabigay mo yung pangangailangan nila, makakain sila araw-araw na sapat. Apo. Masaya ka bilang magulang, di ba? Apo. Siguro yung OFW, masasabi kong mas strong sila. Apo. Kasi pinili nilang magtrabaho sa ibang bansa para sa pamilya. Kasi para sa akin yung nasa Pilipinas na nagwo-work, okay lang din naman. Nag-aano din naman sila, naghihirap din sila, pero nakakasama nila yung pamilya nila. Apo. Nakakauwi sila araw-araw sa pamilya nila, nakakakain sila sabay-sabay. Hindi katulad namin, dito kami nagwo-work sa abroad, kakain kami ng mag-isa. Pag nagkasakit kami, asikasuhin namin yung sarili namin mag-isa. Apo. Tapos, syempre, pagka yung namimiss mo yung mga anak mo, walang ibang mag-care sa sarili mo lang. Mm-hmm. Bad experience, syempre yung hindi tayo perfecto, nagkakamali din tayo. Apo. Minsan, nasasabihan tayo ng amo natin ng hindi maganda, Apo. nakakapagsalita sila ng mga bad words. Apo. Pero syempre, lahat yun, iisang tabi mo na lang kasi isipin mo, ginagawa mo yun para sa anak mo. Mm. Lahat titiisin mo para sa anak mo. Apo. Ang Ano po yung mga magagandang nangyari sa inyo dyan, tita? magaganda sa akin nangyari, syempre, parang naano ko sa sarili ko na kaya ko palang mag-isa, kaya ko palang magtrabaho sa malayo. Yung bang, oo, nalulungkot ako kasi malayo ako sa mga anak ko, hindi ko sila naaasikaso, hindi ko sila nakakapiling. Pero yung maibigay mo talaga yung kasiyahan, yung makikita mong masaya yung mga anak mo, kahit sa maliit na bagay na papasaya mo sila, mas doble yung sayang nararamdaman ko bilang magulang. Paano po yung pakikitungo ng mga tao po dyan sa inyo? Syempre, yung mga tao hindi yan pare-parehas. Merong
Meron talagang mabait, meron talagang may nananakit. Pero thankful naman ako dito naman sa napuntahan ko is na hindi naman sila nananakit. Nakakapagsalita man sila ng bad words. Pero okay lang para sa mga anak, Opo. listen, ganyan. Okay naman dito. Karapat dapat ba ang sweldo na nakukuha mo? Sapat po ba? Sapat. For me, hindi. Kasi sa Pilipinas kasi nagwo-work sila only 8 hours. Sumobra man sila ng 8 hours, kumbaga bayad overtime. Opo. Dito kasi nagwo-work kami almost 14 hours, sometimes 16 hours. Opo. But no overtime. Kung ano lang yung sinasahod namin monthly, yun lang yun. Tapos ano pa, depende pa sa palitan, exchange rate. Ang sahod namin hindi fix. Kunyari, ang exchange rate ay 14 something, lulungkot kami kung bababa siya ng 13, ganun. Kasi bababa yung sahod namin. Nung naan nyo pong ganyan po yung sweldo, hindi po kayo nagsisi na dyan po nagtrabaho. Hindi ako nagsisisi. Mas pinurso ko pa siya kasi iniisip ko nga, para sa mga anak ko, gagawin ko lahat. Yun po Para talaga. sa kanila. Mapatapos ko lang pag-aaral nila. Masaya Paano na nyo ako. po nilalabanan ng mga hamon ng pagiging isang OFW? Ako, nilalabanan ko yung lahat ng lungkot. Kasi iniisip ko yung mga anak ko. Iniisip ko, bakit ko gagawin to? Bakit ko pa mas gagawin yung mga bagay na mahirap pero kailangan mo tiisin? Kasi may pangarap ka para sa mga anak mo. Hindi na para sa iyo eh. Para sa mga anak mo na lang. Yung pagdating ba ng future, mailagay mo sila sa magandang sitwasyon. Makikita mo yung mga anak mo na pagdating ng panahon, yung bang, okay, nagawa ko na yung obligasyon ko kasi nailagay ko sila sa magandang sitwasyon. Makakapagtrabaho sila ng makakahanap sila ng magandang trabaho. 'Di ba? Sila yung hindi sila yung katulad ng iba na hindi ko naman minamaliit yung mga construction, ganyan. Pero nagtatrabaho din sila. Pero syempre para sa magulang, mas gusto natin yung mas magandang makakuha sila ng trabaho, 'di ba? Para mas magandang kinabukasan para sa kanila. Parang sila po talaga yung nagbibigay ng lakas sa inyo. Oo, sila talaga yung sila talaga yung bumubuhay sa pagkatao ko. Opo. Sila yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon kung bakit ko pa mas kailangan magtrabaho, Opo. kung bakit kailangan ko pang magsipag para sa kanila talaga. Opo. Maraming pagsubok ang nararanasan ng mga OFW. Sila ay tinatawag na ating bagong bayani. Hindi lamang dahil sila ang rason kung bakit hindi lumubog ang ekonomiya natin. Sila ay matuturing na bayani dahil inuuna nila ang iba, ang pamilya, bago ang kanilang sarili. Na kahit sa harap ng kahirapan, kalungkutan, at pagiging mag-isa lamang, nais nilang magtagumpay, buuin ang kinabukasan ng mga sumusunod sa kanila. Iyan ang pagiging OFW. Iyan ang pagiging bayani.